Ang ugong ay nagsimula bilang isang malayong bulong, isang pamilyar na tunog sa islang napapalibutan ng dagat. Ngunit hindi ito tunog ng bangka ng mangingisda. Ito ay mas malalim, mas mabigat, isang tunog na gumugupit sa katahimikan ng hapon sa San Felipe. Naramdaman ni Iki Alfea Reyes ang marahang pagyanig sa sahig na gawa sa kahoy ng kanyang maliit na klinika bago pa man niya ito marinig ng malinaw. Sa isang sulok, ang kanyang apat na himala, ang kanyang apat na dahilan ay abala sa pagguhit. Si Elia na may laso sa buhok. Si Leo na seryosong-seryoso sa kanyang mga krayola. Si Luque na sinusubukang agawin ang papel ni Lana. Isang ordinaryong eksena. Isang pinagpala at pinakaiingatang ordinaryong eksena na binuo niya sa loob ng 7 taon. Ngunit ang ugong ay lumalakas, nagiging isang dagundong na dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryo. Ito ang tunog ng panganib. Lia, Leo, Luque, Lana. Halikayo kay nanay, dali, utos ni Alfea. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit na ang kanyang puso ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa mga alon sa dalampasigan. Agad na iniwan ng 4 na bata ang kanilang ginagawa at tumakbo papunta sa kanya. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng pagtataka. Niyakap niya sila ng mahigpit, ang kanyang unang likas na ugali ay palaging protektahan sila. Mula sa lahat. Mula sa kahit ano. Ang dagundong ay nasa itaas na nila ngayon, nakabibingi at marahas. Sa labas ng bintana, nakita ni Alfea ang mga dahon ng niyog na yumuyugyog ng hindi natural. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa langit. Isang helikopter. Isang itim at makintab na helikopter na may selyo ng Republika ng Pilipinas na dahan-dahang bumababa sa maliit na bakanting lot sa tabi ng kanyang klinika. Nanlamig ang mga kamay ni Alfea. Hindi. Hindi maaari. Bago pa man siya makapag-isip, bumukas ng malakas ang pinto ng klinika. 2 lalaking nakasuot ng itim na suit at may mga earpiece ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng silid, ang kanilang presensya ay sumisigaw ng otoridad at pagkaapura. Doktora, sigaw ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng rotor blades. Kailangan namin ng tulong. Emergency. May pasyente kaming kailangang istabilize. Paralisado si Alfea sa loob ng 1 segundo. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay nakabaon sa sahig. Tinignan niya ang kanyang mga anak na nakakapit sa kanyang palda, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang 7 taon ng kapayapaan ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit siya ay isang doktor. Ang kanyang sinumpaang tungkulin ay umangat sa ibabaw ng kanyang personal na takot. Dalhin ninyo siya rito, sigaw niya pabalik, ang kanyang propesyonal na boses ay pumalit. Itinulak niya ng marahan ang mga bata sa likod ng kanyang mesa. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Sumunod ang kaguluhan. 2 pang security personnel ang pumasok, bit-bit ang isang stretcher. Inihiga nila ito sa tanging examination bed sa klinika. Isang lalaki ang nakahiga roon, walang malay, ang kanyang mukha ay kasing putla ng buhangin sa dalampasigan. Isang oxygen mask ang nakatakip sa kanyang ilong at bibig. Anong nangyari? Tanong ni Alfea habang mabilis na kinukuha ang kanyang stethoscope at blood pressure cuff. Bigla na lang siyang bumagsak habang nasa isang aerial inspection. Ang sabi ng kanyang personal na doktor, posibleng mild stroke o atake sa puso, paliwanag ng head security, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango si Alfea, ang kanyang isip ay nakatuon na sa trabaho. Puso. Paghinga. Presyo ng dugo. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging isang doktor. Inilagay niya ang stethoscope sa kanyang tainga at yumuko upang ilagay ito sa dibdib ng pasyente. Hinawakan niya ang oxygen mask para ayusin ito. At sa sandaling iyon, nahawi ng kanyang kamay ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa noo ng lalaki. At huminto ang kanyang mundo. Hindi. 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 Ang mga pilik matang iyon mahahaba at makakapal. Ang matangos na ilong. Ang perpektong hubog ng panga. At ang maliit, halos hindi napapansing nunal sa ilalim ng kanyang labi. Isang mukha na sinubukan niyang kalimutan araw-araw sa loob ng 7 taon.
Isang mukha na nakikita niya tuwing gabi sa kanyang mga panaginip. Isang mukha na nakikita niya sa apat na maliliit na bersyon na naglalaro sa kanyang likuran. Isang kisap mata at bumalik siya sa gabing iyon. Ang mamahaling hotel suite sa Manila. Ang amoy ng alak at ng kanyang pabango. Ang malambing niyang tawa na umalinggaw sa silid. Ang init ng kanyang mga kamay. At pagkatapos ang kadiliman. Ang paggising niya ng mag-isa sa kama at ang mga boses na narinig niya mula sa kabilang silid habang nagbibihis. Mga boses na bumubulong ng mga salitang kiplano, kailangang mawala sa landas at isang aksidente na hindi matutunton. Mga salitang nagtanim ng yelo sa kanyang puso at nagtulak sa kanya na tumakbo palayo. Doktora? Doktora, ayos lang po ba kayo? Ang boses ng security personnel ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya ng may pag-aalala. Napagtanto ni Althea na nakatitig lang siya sa pasyente, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa oxygen mask. Ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking pinakamakapangyarihan sa buong bansa, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay si President Liam Sarmiento. Ayos lang ako, mabilis niyang sagot, isang kasinungalingan. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang mga kamay at sinimulan ang pagsusuri. Narinig niya ang kanyang sarili na nagbibigay ng mga utos, kumuha ng line, ay monitor ang kanyang heart rate, maghanda ng dextrose, pero parang boses ng ibang tao ang naririnig niya. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw sa isang tanong, bakit dito? Sa lahat ng lugar sa Pilipinas, bakit dito? Matapos ang ilang minuto na parang isang walang hanggang bangungot, na-stabilize niya ang kondisyon ni Liam. Ang kanyang paghinga ay mas maluwag na, at ang kulay ay unti-unting bumabalik sa kanyang mukha. Nagsimulang humupa ang kaguluhan. Ang mga security ay nag-uusap sa kanilang mga radyo, inaayos ang transportasyon papunta sa isang mas malaking ospital sa Maynila. Naiwan si Althea sandali sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mukha ni Liam. Ang bigat ng 7 taong pagtatago ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Tapos na. Ang kanyang munting paraiso ay nawasak na. Habang nakatitig siya, tila isang himala ang nangyari. Dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata ni Liam. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na sa una ay malabo at nalilito. Naglakbay ang kanyang tingin sa kisame, sa drip at pagkatapos sa mukha ni Althea na nakayuko sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkalito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang kislap. Isang kislap ng pagkilala na tumusok sa puso ni Althea na parang isang kutsilyo. Bumuka ang kanyang mga labi at sa isang hiningang tuyo at hirap, isang salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na sabay na nagpatunay sa kanyang pinakamalaking takot at nagpabuhay sa isang pag-ibig na akala niya ay matagal ng patay. Ikaw, Lee. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Liam ay ang amoy. Hindi pamilyar. Amoy ng antiseptiko at asin mula sa dagat, isang kakaibang kombinasyon na hindi niya pa naaamoy kailanman. Pagkatapos ay ang sakit, isang mabigat na pagpintig sa likod ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito. Ang kisame ay gawa sa kahoy, hindi sa puting plaster ng Malacanang o ng alinman sa kanyang mga mansyon. May nakasabit na drip sa kanyang tabi. Nasaan siya? Ang kanyang huling alaala ay isang malawak na tanawin ng luntiang mga bukirin at asul na dagat mula sa bintana ng helikopter. Tapos, isang matinding paninikip sa kanyang dibdib, ang pagkawala ng kanyang hininga at kadiliman. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Huwag. Muna kayong bumangon, Mr. President. Kailangan ninyong magpahinga. Ang boses na iyon. Malumanay, ngunit may otoridad. Pamilyar. Ibinaling niya ang kanyang ulo. Isang babae ang nakatayo sa tabi niya, nakasuot ng simpleng puting uniforme ng doktor. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buwan at may ilang hibla na nakatakas at humahaplos sa kanyang mukha. Walang bakas ng makeup, tanging ang pagod sa ilalim ng kanyang mga mata ang naroon. Ngunit ang mga matang iyon, tinitigan niya ito ng matagal. May kung anong kumirot sa kanyang alaala, isang malayong imahe ng mamahaling alak, malakas na tawanan, at ang pakiramdam ng seda sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang gabi na matagal na niyang sinubukang alalahanin ng buo, ngunit laging nananatiling pira-piraso, parang isang panaginip na nawawala paggising.
At ang salitang lumabas sa kanyang bibig kanina, ikaw. Naalala niyang sinabi niya iyon, ngunit ang konteksto ay malabo pa rin, nababalot ng ulap ng kanyang pagkahilo. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang babaeng ito ay konektado sa gabing iyon. Ang babaeng misteryosong naglaho na parang bula, na hinanap niya ng palihim sa loob ng maraming taon. Sino ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas mahina at mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Ang mga mata ng doktor ay bahagyang nanlaki sa takot, ngunit mabilis itong nawala. Ako po si E.I. Alve Reyes. Nasa San Felipe Community Clinic po kayo, sir. Ang kanyang tono ay propesyonal, malamig, ngunit hindi nito maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang metro ng presyon ng dugo. San Felipe. Isang maliit na bayan sa baybayin na hindi niya pa naririnig. Paanong napunta rito ang babae mula sa kanyang nakaraan? O baka naman nagkakamali lang siya? Baka dala lang ito ng kanyang pagkalito. Bago pa siya makapagtanong muli, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Isabel Roses, ang kanyang fiance, na parang isang bagyo ng mamahaling pabango at sutla. Ang kanyang 10 sentimetrong takong ay tumutunog sa sahig na gawa sa kahoy, at ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Liam, darling. Oh and by God, I was so worried, humagulhol siya, lumapit at niyakap si Liam ng mahigpit. Itinulak niya ng bahagya si Althea palayo, na para bang isa lamang itong kasangkapan. Ano ang ginagawa mo sa isang lugar na ganito? We need to get you to Luke's right now. Isabel, I'm fine, sabi ni Liam, medyo naiinis sa pagiging dramatiko nito. Inasikaso ako ng ni Doktora. Doon lang tila napansin ni Isabel si Althea. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Well, thank you for your basic assistance, Doktora. Thy father is already arranging a helicopter to airlift the president to Real Hospital. Naramdaman ni Liam ang pag-igting ng tensyon sa silid. Si Althea ay tahimik lang na tumango, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit nakita ni Liam ang pagtiim ng kanyang panga. Gagawin ko lang po ang trabaho ko, ma'am, sagot niya ng may dignidad. Naiwan si Liam na nakikinig sa walang katapusang pag-aalala ni Isabel, na mas nakatuon sa kung paano ito makakaapekto sa kanilang pampublikong imahe kaysa sa kanyang aktwal na kalusugan. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Kailangan ko ng hangin, sabi niya, dahan-dahang bumangon mula sa kama. Liam, you should rest, protesta ni Isabel. 5 minuto lang, giit niya, at lumabas siya sa maliit na pintuan sa likod ng klinika na patungo sa isang munting hardin. Ang hangin ng dagat ay sariwa at malinis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan itong linisin ang kanyang isipan. Nang imulat niya muli ang mga ito, nakita niya sila. 4 na bata. Magkakamukha. Isang babae at 3 lalaki, lahat ay may parehong kulot na buhok na kulay tsokolate at malalalim na mga mata. Naglalaro sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagtatawanan sa isang sikretong laro na sila lang ang nakakaintindi. Napatigil si Liam. May kung anong kakaibang paghatak sa kanyang dibdib, isang mainit at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Pinanood niya sila ng ilang sandali. Ang isang batang lalaki ay nagpakita ng isang kabibe sa kanyang kapatid na babae. Ang isa naman ay seryosong nag-aayos ng mga bato sa isang tuwid na linya. Pare-pareho sila, ngunit bawat isa ay may sariling kakaibang pag-ugali. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang mapansin nila siya, bigla silang tumahimik, ang kanilang 4 na pares ng mga mata ay nakatutok sa kanya ng may pagtataka. Ngumiti si Liam, isang ngiti na bihirang makita ng publiko, isang tunay at hindi pilit na ngiti. Hello, sabi niya ng malumanay. Anong mga pangalan ninyo? Ang batang babae, na may maliit na laso sa kanyang buhok, ang siyang unang sumagot. Ako po si Elia. At sila po ang mga kapatid ko, si Leo, si Luke at si Lana. Liam. Lia, Leo, Luke, Lana. Ang pagkakataon ay tila isang malupit na biro. Magandang pangalan, sabi niya, lumuhod para maging kapantay nila. Ang kanyang mga security guard ay nanatiling malayo, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Napakagaling ninyong magkakapatid. Tinitigan siya ni Elea ng matagal, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang matalas na katalinuhan na hindi pangkaraniwan para sa isang bata.
Tila may inihahambing siya sa kanyang isipan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga kapatid, na nakatitig din kay Liam, at pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa mukha ni Liam. Sa sandaling iyon, lumabas si Isabel sa hardin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Liam, what are you doing? Ang helikopter ay parating na. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga batang kalye. Ngunit hindi siya pinansin ni Liam. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang babae na ngayon ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingala si Elias sa kanya, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng inosenteng pag-usisa. At sa gitna ng katahimikan ng hardin, nagtanong siya ng isang tanong na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Liam. Isang tanong na tumama sa dibdib ni Isabel na parang isang sampal. President Sir, tanong niya, ang kanyang maliit na boses ay malinaw na malinaw, bakit po kamukha ninyo ang mga kapatid ko? Narinig ni Althea ang tanong. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng klinika, pinanood niya ang eksena sa hardin na parang isang pelikulang may mabagal na takbo. Ang kanyang anak na si Elia, nakatingala kay Liam. Ang mukha ni Liam, na puno ng pagkalito na dahan-dahang nagiging isang mas malalim na pagtatanong. At si Isabelle, na nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng galit at pagdududa. Parang bombang sumabog ang tanong ni Elias sa tahimik na hardin. Sa isang iglap, kumilos si Althea. Ang instinct ng isang ina ang nagtulak sa kanya, isang desperadong pangangailangan na kontrolin ang sitwasyong mabilis na nawawala sa kanyang mga kamay. Leia, tawag niya, lumabas ng mabilis, pilit na pinangiti ang kanyang mga labi kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang lalamunan. Ano ka ba naman, anak? Halikayo na sa loob. Huwag ninyong istorbohin ang presidente. Hinawakan niya ang kamay ni Elia at tinawag ang tatlo pa, na agad namang sumunod sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Liam sa kanyang likod, isang titig na mas mabigat at mas mapanuri kaysa dati. Pasensya na po, sir, ma'am, sabi ni Althea, hindi tumitingin ang diretsyo kay Isabel. Alam niyo naman po ang mga bata, malikot ang imahinasyon. Imahinasyon, malamig na sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay parang mga bubog ng yelo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa papalayong mga bata pabalik kay Althea. Doktora, hindi ako bulag. Ang mga batang iyon mayroon silang Hindi niya matapos ang pangungusap na para bang ang pagsasabi nito ng malakas ay gagawin. Itong totoo. Hindi sumagot si Althea. Dinala niya ang mga bata sa loob, sa maliit na silid sa likod ng klinika na nagsisilbing kanilang pansamantalang tirahan. Maglaro muna kayo dito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kayong lalabas, okay? Nang maisara niya ang pinto, sumandal siya rito, at sa wakas ay hinayaan ang kanyang sarili na huminga. Ngunit ang hangin ay hindi sapat. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang kanyang maliit at ligtas na mundo ay nagsisimulang gumuho. Nang bumalik siya sa pangunahing silid ng klinika, nag-uusap na ang mga security personnel. Narinig niya ang mga pira-pirasong usapan. Kakaiba, di ba? Sabi ng mga doktor sa Maynila, malinis ang mga resulta ng A at C scan niya. Walang bara. Walang anumang senyales ng stroke. Pero ang mga sintomas niya parang textbook case. Ang sabi ng head ng FESI, baka overfatigue lang. Pero parang hindi ka panipaniwala. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Althea. Bilang isang doktor, alam niyang hindi tugma ang mga piraso. Overfatigue. Hindi ito nagdudulot ng biglaang pagbagsak na may mga sintomas na parang atake sa puso. Kung malinis ang mga scan, ano ang sanhi nito? Ang kanyang isipan ay bumalik sa gabing iyon, sa mga boses na narinig niya. Isang aksidente na hindi matutunton. Isang nakakatakot na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadilim, napakadelikado, na gusto niyang itapon ito kaagad. Ngunit hindi niya magawa. Paano kung ang pagdating ni Liam dito ay hindi lamang isang pagkakataon? Paano kung ang kanyang sakit ay hindi natural? Ang pagdududa ay naging isang apoy sa loob niya. Kailangan niyang malaman. Kinagabihan, nang ang lahat ay natutulog na, ang klinika ay tahimik maliban sa tunog ng mga alon at ng bantay sa labas ng pinto ni Liam.
Si Isabelle ay umalis na kasama ng unang helicopter, nangangakong babalik na may kasamang pinakamahusay na mga espesyalista. Si Liam ay pinatulog ng gamot para makapagpahinga. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay, kumuha si Althea ng isang steril na hiringgilya at isang maliit na vial. Ang kanyang puso ay tumatambol sa kanyang mga tadyang. Ito ay isang malaking paglabag sa etika ng medisina. Isang krimen. Ngunit kung tama ang kanyang hinala, ang hindi pag-alam sa katotohanan ay mas malaking kasalanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid kung saan natutulog si Liam. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino. Nilapitan niya ang kama. Sa ilalim ng manipis na kumot, ang paghinga ni Liam ay malalim at regular. Mukha siyang mapayapa, isang imahe na lubos na kabaligtaran ng kaguluhan sa loob ni Althea. Para siyang isang magnanakaw sa gabi. Maingat niyang inilantad ang A-line sa kanyang braso. Sa isang mabilis at sanay na kilos, ipinasok niya ang karayom sa port at kumuha ng ilang mililitro ng dugo. Ang madilim na pulang likido ay pumasok sa hiringgilya, parang isang likidong sikreto. Isinara niya ang vial, itinago ito sa kanyang bulsa, at lumabas ng walang anumang ingay. Bumalik siya sa kanyang maliit na opisina at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap niya ang isang lumang numero, si Marco, isang dating kasamahan sa med school na ngayon ay isang nangungunang toxicologist sa isang pribadong laboratorio sa Maynila. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Nag-dial siya. Marco. Si Thea ito. Alve Reyes. Mayroong isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Thea. Diyos ko, akala ko naglaho ka na sa mundo. Nasaan ka? Wala akong oras para magpaliwanag, Marco, putol niya, ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Magpapadala ako ng sample sa iyo. Kailangan ko ng isang full toxicology screening. Rush. At Marco, kailangan itong maging ganap na confidential. Walang sinuman ang dapat makaalam. Kahit na ang pangalan ng pasyente. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Marco. Thea, ano ba itong pinasok mo? Please, Marco. Buhay ang nakasalalay dito. Pagkatapos ng tawag, inihanda niya ang sample para sa pagpapadala sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang kargamento sa unang biyahe ng bus kinaumagahan. Pagod, naupo siya sa kanyang mesa habang sumisikat ang araw. Ang kanyang isip ay puno ng mga paano kung. Kinabukasan, ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat text message, ang bawat email notification. Ang tensyon ay halos hindi na niya makayanan. Sa wakas, habang naghahapunan siya, kasama ang kanyang mga anak, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email. Mula kay Marco. Ang subject, urgent results. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang email. Mayroong isang EV file na naka-attach. Pinindot niya ito. Nag-load ang dokumento. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga teknikal na jargon, hanggang sa makita niya ang seksyon ng buod. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang linya ng teksto. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanlamig. Ang mga salita ay malinaw na nakasulat, walang lugar para sa pagdududa. Positive trace amounts of succinylcholine detected. Fast-acting, depolarizing neuromuscular blocker. Mimic symptoms of cardiac arrest. Binitawan niya ang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Hindi ito over-fatigue. Hindi ito stroke. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. At ang taong nasa kabilang silid, ang ama ng kanyang mga anak, ay hindi ligtas. Nasa gitna siya ng isang pugad ng ahas, at dinala niya ang panganib na iyon mismo sa pintuan ni Althea. Naging isang marangyang bilangguan ang maliit na klinika sa San Felipe. Si Isabelle, sa kanyang pagbabalik, ay nagdala ng 2 espesyalista mula sa Maynila. Inulit nila ang lahat ng pagsusuri, nagtanong ng parehong mga tanong, at sa huli ay umiling-iling din, nagbubulungan tungkol sa isang pambihirang kaso ng matinding pagkapagod. Pinayuhan si Liam na manatili at magpahinga sa loob ng ilang araw bago bumalik sa Maynila. Isang payo na parang utos.
Pakiramdam ni Liam ay kinukulong siya, hindi inaalagaan. Ang kanyang mga security personnel ay dumoble. Ang kanyang cellphone ay patuloy na tumutunog sa mga tawag mula sa kanyang gabinete. At si Isabel ay hindi umaalis sa kanyang tabi, ang kanyang pag-aalala ay tila mas nakatuon sa pagpapanatili ng appearances kaysa sa kanyang tunay na kalagayan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang imahe ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, ang 4 na bata sa hardin, at ang tanong na nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang dibdib. Bakit po kamukha ninyo ang mga kapatid ko? At ang doktor? Si Alve Reyes. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo. Ang paraan ng pag-iwas niya sa kanyang tingin. Ang pilit na propesyonalismo sa kanyang boses. Ang paraan ng pagtiim ng kanyang panga kapag naririyan si Isabelle. Hindi siya naniniwala sa teorya ng malikot na imahinasyon. Mayroon siyang itinatago. Isang bagay na malaki. Ang mga pira-pirasong alaala ng gabing iyon sa hotel ay unti-unting lumilinaw. Ang kanyang tawa. Ang paraan ng pagkinang ng kanyang mga mata sa ilaw ng lungsod. Ang kanyang pangalan hindi niya ito maalala. Ngunit ang kanyang mukha, ang mukha ni Althea, ay perpektong tumutugma sa multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi na niya ito matiis. Isang hapon, habang si Isabelle ay abala sa isang tawag sa telepono sa labas, nakita ni Liam si Althea na nag-aayos ng mga gamot sa isang kabinet. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nilapitan niya ito. Nang maramdaman siya ni Althea, lumingon ito at nakita ni Liam ang panandaliang pagkatakot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang blankong maskara. Kailangan niyo po ba ng isang bagay, Vice President? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay mababa at mariin. Ikinulong niya ito sa pagitan niya at ng kabinet, hindi sa paraang nananakot, kundi sa paraang hindi ito makakatakas. Magkakilala tayo, hindi ba? Ang gabi sa hotel sa Maynila 7 taon na ang nakalipas. Ikaw yon. Ang mukha ni Althea ay namutla. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir. Siguro po ay nalilito lang kayo dahil sa inyong kondisyon. Huwag mo akong ituring na parang tanga, Althea, giit niya, ginagamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. At ang mga anak mo. Ang mga mata nila ang ngiti ni Leo. Sila ba? Hindi niya matapos ang tanong. Ang implikasyon ay napakalaki, napakabigat. Tumingin si Althea sa kanyang mga mata, at sa loob ng isang segundo, nakita ni Liam ang lahat, ang sakit, ang takot, ang katotohanan. Ngunit mabilis itong nawala. Wala po kayong karapatang magtanong tungkol sa mga anak ko, sabi niya nang may nanginginig na boses, bago mabilis na lumayo at pumasok sa kanyang opisina, isinasara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Liam na puno ng pagkabigo at galit. Bakit siya nagsisinungaling? Ano ang kanyang kinatatakutan? Upang pakalmahin ang kanyang sarili, lumabas siya patungo sa hardin, ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng kaunting kapayapaan. Naglakad-lakad siya sa ilalim ng mga puno, sinusubukang ayusin ang mga nag-aaway na piraso sa kanyang isipan. Habang papalapit siya sa isang makapal na hanay ng mga halaman ng gumamela, narinig niya ang isang boses. Isang pabulong at nagmamadaling boses. Boses ni Althea. Huminto si Liam, nagtatago sa likod ng mga halaman. Si Althea ay nasa kabilang panig, nakatalikod sa kanya, ay hawak na cellphone sa kanyang tainga. Ang kanyang buong katawan ay tense. Hindi, Marco, hindi nila pwedeng malaman na alam ko, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan nating mag-ingat. Kung malaman nilang alam ko ang tungkol sa lason, pareho tayong malalagay sa panganib. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan sa paligid niya. Lason. Panganib. Hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga salita ay tumama kay Liam na parang mga bala. Biglang, lahat ng bagay ay nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaan niyang pagbagsak. Ang mga resulta ng pagsusuri na hindi magkatugma. Ang takot sa mga mata ni Althea. Ang kanyang pagtanggi. Hindi siya tumakas dahil sa kahihiyan. Tumakas siya dahil sa takot. Hindi dahil sa takot sa kanya, kundi takot para sa kanya. At ang kanyang sakit hindi ito sakit. Ito ay isang pagtatangka. Isang pagtatangka sa kanyang buhay.
Ang pagkatuklas ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang granada. Ang kanyang pagiging pangulo ay hindi lamang isang posisyon, ito ay isang target. At ang babaeng ito na may 4 na anak na kamukhang-kamukha niya, ay nalaman ang katotohanan sa paraang hindi niya alam. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Narinig ni Althea ang yabag at lumingon, ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot nang makita siya. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Sir Lee. Nautal niyang sabi. Lumakad si Liam papalapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya, walang bakas ng galit, tanging isang malamig at matalas na pagkaunawa. Ang lahat ng pagkalito ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito, Doktora, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso upang hindi ito makatakas. Ang kanyang tingin ay matalim, naghahanap ng mga sagot na alam niyang nasa kanya. Sino ka ba talaga? At bakit mo alam na may nagtatangkang pumatay sa akin? Ang tanong ni Liam ay bumaon sa hangin na parang isang punyal, matalim at walang awa. Ang Hardin, na dati ay isang lugar ng kapayapaan, ay biglang naging isang interrogation room. Walang mga pader, tanging ang nag-aapoy na titig ni Liam ang kumukulong sa kanya. Tapos na ang laro. Alam niya. Huminga ng malalim si Althea, ang hangin ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Sa loob tayo mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ligtas dito. Tumango si Liam, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Naghintay sila hanggang sa hating gabi, nang ang buong klinika ay nasa kadiliman at katahimikan. Si Isabel ay natutulog sa isang guest house na malapit, at ang mga security personnel ay nagbabantay sa labas. Nagkita sila sa maliit na opisina ni Althea. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp na lumilikha ng mahahabang anino sa kanilang mga mukha. Inilabas ni Althea ang kanyang cellphone at ipinakita kay Liam ang email mula kay Marco. Ang resulta ng toxicology. Pinagmasdan ni Liam ang screen, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Ngunit nakita ni Althea ang pagtiim ng kanyang panga, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Ang abstract na panganib ay naging isang konkretong katotohanan na may pangalan, succinylcholine. Kailan mo ito nalaman? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. 2 araw na ang nakalipas, pag-amin ni Althea. Naghinala ako nang marinig kong hindi tugma ang mga sintomas mo sa mga resulta ng iyong mga pagsusuri. Kaya kumuha ako ng dugo mo nang hindi mo alam. Tumingin si Liam sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang bagay maliban sa pagdududa, isang bakas ng paghanga. Matapang ka. Umiling si Althea. Hindi. Takot ako. At pagkatapos ay sinabi niya ang kalahati ng katotohanan. Takot ako para sa iyo. Kung sino man ang gumawa nito, malakas siya at malapit sa iyo. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Hindi niya binanggit ang gabing narinig niya ang plano. Hindi niya binanggit ang kanyang mga anak. Ang isang sikreto ay sapat na sa ngayon. Ang isa pa ay masyadong mapanganib. Tama ka, sabi ni Liam, tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na espasyo. May mga kaaway ako sa politika. Marami. Ngunit para gawin ito ay ibang antas. Tumingin siya kay Althea. Kailangan kong manatiling ligtas dito hanggang sa malaman ko kung sino ang nasa likod nito. At kailangan ko ang tulong mo. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Kailangan mong patuloy na maging aking doktor. Isang alyansa. Isang alyansa na nabuo mula sa panganib at mga hindi sinasabing sikreto. Tumango si Althea. Gagawin ko. Sa sumunod na mga araw, isang kakaibang routine ang nabuo. Sa umaga, sila ay si President Sarmiento at si Iggy Reyes, nagpapanatili ng isang propesyonal na distansya sa harap ni Isabelle at ng iba pa. Ngunit sa gabi, sila ay sina Liam at Thea, 2 taong nagkakaisa laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Nagpapalitan sila ng impormasyon sa pamamagitan ng mga pabulong na pag-uusap at mga nakatagong tala. Sa kabila ng tensyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mamukadkad sa pagitan nila. Ang sapilitang pagiging malapit, ang pinagsasaluhang panganib, ay nag-alis ng mga pader na itinayo nila sa loob ng 7 taon.
Nahanap ni Althea ang kanyang sarili na pinagmamasdan ang paraan ng pagkunot ng noo ni Liam kapag nag-iisip, o ang bihirang pagngiti na lumalabas kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na naglalaro mula sa bintana. At naramdaman din ito ni Liam. Naramdaman niya ang isang pang-akit kay Althea na higit pa sa pisikal na atraksyon. Hinangaan niya ang kanyang talino, ang kanyang katatagan, ang kanyang tahimik na lakas. At ang tanong tungkol sa mga bata ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, isang tanong na pinili niyang huwag munang itanong muli, sa takot na baka masira ang marupok na tiwala na kanilang binubuo. Samantala, sa Maynila, si Isabel Roses ay hindi mapakali. Ang kanyang perpektong plano, ang maging First Lady, ay tila nagkakaroon ng mga bitak. Ang pananatili ni Liam sa probinsya ay nakakabawas sa kanyang impluwensya. At ang imahe ng doktor na iyon, si Althea Reyes, at ang 4 na batang iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang pagkakapareho imposible. Ngunit ang pagdududa ay parang laso na kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa isang galit na tawag sa telepono, kinausap niya ang kanyang ama, si Senator Mateo Roses, isang lalaking ang ambisyon ay mas malaki pa sa kanya. "Dad, I can't stand it anymore. There's something wrong in that province," reklamo niya. "That doctor. I want you to find out everything about her. Where she came from, who she is. Everything." Si Senator Roses, isang taong sanay na makuha ang gusto niya, ay ngumisi sa kabilang linya. "Anak, huwag kang mag-alala. Kung mayroon mang problema, aayusin ko. Just a simple provincial doctor. How hard can it be?" Ibinaba niya ang tawag at agad na tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang kay Althea Reyes ng San Felipe, Batangas," utos niya. "Gusto ko ng resulta sa loob ng 24 na oras." Hindi ito mahirap para sa isang bihasang investigador. Ang mga public records ay madaling makuha. Ang mga kapitbahay ay madaldal. At ang isang larawan na kinunan mula sa malayo ay nagsasabi ng 1,000 salita. Makalipas ang isang araw, isang brown na envelope ang dumating sa opisina ng senador. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang detalyadong ulat. Walang record si Althea Reyes sa San Felipe bago ang 7 taon na ang nakalipas. Walang pamilya. Walang asawa. Tanging ang 4 na anak. At pagkatapos ay mayroong mga larawan. Ang unang larawan ay isang malinaw na kuha kay Althea habang papasok sa klinika. Ngunit ang pangalawang larawan ito ang nagpatigil sa paghinga ng senador. Ito ay isang larawan na kinunan gamit ang isang long-lens camera. Si Althea ay nasa dalampasigan, tumatawa, habang hinahabol siya ng 4 na bata. Ang araw ay nasa likuran nila na nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. 4 na magkakamukhang mukha. 4 na pares ng mga mata na pamilyar sa senador. 4 na ngiti na salamin ng ngiti ng lalaking kinamumuhian niya at gusto niyang kontrolin. Ang ngiti ni Liam Sarmiento. Ibinaba ni Senator Roses ang larawan sa kanyang mesa, isang mabagal at masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang inakala niyang isang maliit na problema ay naging isang hindi inaasahang regalo. Isang sandata. Isang alas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang political strategist. "I-cancel mo ang lahat ng aking appointment," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng tagumpay. "May alas na pala tayo laban sa presidente. Ihanda mo ang media." Isang linggo. Isang linggo na namuhay si Liam sa 2 magkaibang mundo. Sa araw, siya ang nagpapagaling na presidente, napapaligiran ng mga security at ng mapanuring tingin ni Isabel. Sa gabi, siya ay isang strategist, kasama si Althea, sinusubukang buuin ang isang puzzle na walang mga larawan. Sa tulong ng kanyang pinakakatiwalaang hepe ng seguridad, na palihim niyang pinabalik sa Maynila, nakakuha sila ng impormasyon. Ang mga bulong-bulungan sa mga bilog ng politika ay tumuturo sa isang direksyon, si Senator Mateo Roses. Ang ama ng kanyang fiance. Ang taong pinakamakikinabang kung siya ay mawawala sa landas. Nagpasya si Liam na oras na para kumilos. Nagplano siyang bumalik sa Maynila para sa isang malaking pagtitipon ng kanyang partido, isang perpektong pagkakataon upang hayagang harapin si Roses, gamit ang impormasyong kanilang nakalap para bitagin ito. "Sigurado ka ba dito?"
Tanong ni Althea noong gabi bago ang kanyang nakatakdang pag-alis. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mga mata, isang pag-aalala na higit pa sa isang doktor para sa kanyang pasyente. Kailangan kong tapusin ito, Thea, sabi ni Liam, hinawakan ang kanyang kamay, isang kilos na naging natural na sa kanila sa mga nakaraang araw. Hindi ako pwedeng magtago dito magpakailanman. At hindi ka pwedeng manatiling nasa panganib dahil sa akin. Ngunit si Senator Roses ay isang ahas na laging isang hakbang sa unahan. Kinaumagahan, habang nag-iimpake si Liam, sumabog ang bomba. Hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang chime ng cellphone. At isa pa. At isa pa. Ang mga telepono ng kanyang mga security personnel ay sabay-sabay na tumunog. Sir, kailangan ninyong makita ito, sabi ng kanyang hepe ng seguridad, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Iniabot nito ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng website ng isang sikat na tabloid. Ang headline, na nakasulat sa malalaki at pulang letra, ay sumisigaw, "Den, sikretong pamilya ng presidente." At sa ibaba nito ang larawan. Ang larawan mula sa dalampasigan. Si Althea, tumatawa, habang ang apat na batang kamukhang-kamukha niya ay naglalaro sa kanyang paligid. Ang mga mukha nila ay malinaw na malinaw. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nanigas si Liam. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat teorya, bawat pagdududa, bawat hindi masabing tanong sa kanyang puso sa mga nakaraang linggo ay nagkristal sa isang nakakabiglang katotohanan. Ang kanyang dugo ay kumulo sa galit, galit kay Roses para sa maruming laro nito, galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag at isang komplikadong emosyon na hindi niya mapangalanan para kay Althea. Nasaan siya? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na kalmado. Natagpuan niya si Althea sa loob ng klinika, nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang sarili niyang cellphone. Nanginginig siya, ang kanyang mukha ay nabalot ng uri ng takot na matagal ng kinakatakutan ni Liam na makita. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Liam D. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Nagmartsa si Liam papunta sa kanya, kinuha ang kanyang braso, at dinala siya sa kanyang opisina, isinasara ang pinto ng malakas. Ang kanyang mga tauhan ay naiwan sa labas, nag-aabang. Bakit, sigaw niya, ang kanyang kontrol sa wakas ay bumigay. Ang sakit at pagkakanulo ay umapaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Thea? 7 taon. 7 taon kang nagtago. Mayroon akong 4 na anak na hindi ko man lang alam na nabubuhay. Bakit? Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Althea, mga luha ng takot at ng matagal ng kinikimkim na sakit. Dahil natakot ako, sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Natakot ako para sa kanila. At natakot ako para sa iyo. Para sa akin. Paanong naging para sa akin ang pagtatago sa aking mga anak, mapait na tawa ni Liam. Dahil gusto kanilang patayin, sa wakas ay sumabog ang katotohanan mula sa kanya, isang sikreto na itinago niya sa loob ng 7 taon. Umalis ako para iligtas ka. Narinig ko ang plano nila noong gabing iyon sa hotel. Binalak kanilang patayin noon pa man at ang ama ni Isabelle ang nasa likod ng lahat. Napatigil si Liam. Ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Althea ang isang lumang, gasgas na cellphone mula sa isang drawer ng kanyang mesa. Ang kanyang key emergency phone. Inirecord ko sila, sabi niya habang binubuksan ito. Akala ko para lang sa sarili kong proteksyon. Isang insurance. Ngunit hindi ko ito ginamit dahil natakot ako na baka mas lalo ka lang nilang saktan. Pinindot niya ang play. Isang mahinang audio file ang tumunog. Ang kalidad ay hindi maganda, puno ng static, ngunit sapat na malinaw. 2 boses ng lalaki. Ang isa ay ang boses ng dating Chief of Staff ni Senator Roses. Ang isa pa, mas bata, ay isang kilalang political operator. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya magiging banta sa susunod na halalan. Ang utos mula kay Senator ay malinaw. Isang aksidente sa sasakyan? Masyadong magulo. Hindi. Mas malinis. Isang bagay na hindi matutunton. Isang bagay na magmumukhang natural. May mga paraan tayo. Paano si Sarmiento? Siya na ang susunod sa listahan kapag nakuha na natin ang kontrol.
Ngunit sa ngayon ang target ay ang matanda. Si Sarmiento ay bata pa, kaya nating kontrolin sa ngayon. Ang tinutukoy nilang matanda ay ang dating kalaban sa politika ni Roses, na namatay sa isang iatake sa puso, 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon. Namatay ang tunog. Nakatayo si Liam sa gitna ng silid, hindi makagalaw. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha. Ang buong kasaysayan ng kanyang karera sa politika, ang pagkamatay ng mga kalaban, ang pag-akyat sa kapangyarihan ni Roses, lahat ay biglang nakita niya sa isang bago at nakakatakot na liwanag. Umalis si Althea hindi para saktan siya, kundi para protektahan siya. Itinago niya ang kanilang mga anak hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil alam niyang gagamitin sila bilang sandata laban sa kanya. At sa loob ng 7 taon, dinala niya ang mabigat na pasanin na ito ng mag-isa. Ang kanyang galit ay naglaho, napalitan ng isang napakalaking alon ng pagsisisi at isang pag-ibig na mas malalim kaysa sa inaakala niyang posible. Tumingin siya kay Althea, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, at nakita niya ang isang bayani. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ng malakas ang pinto. Ang kanyang hepe ng seguridad, ang kanyang mukha ay puno ng pagkaapura. "Sir!" Sa parehong sandali, tumunog ang kanyang radyo. Isang boses na puno ng takot ang narinig mula rito. "Sir, may mga armadong lalaki na papunta sa klinika. Kinukordon nila ang lugar." Mga tauhan ni Senator Roses. Nilingon ni Liam si Althea, na ngayon ay nakatingin sa pinto, ang kanyang mukha ay puti sa takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak nilang nasa kabilang silid. Alam ni Roses na alam na nila. At ngayon, ipinapadala niya ang kanyang mga tauhan upang patahimikin ang tanging saksi at burahin ang tanging ebidensya, si Althea at ang mga anak nila, magpakailanman. Liam. Ang tunog ng babala mula sa radyo ay parang isang putok ng baril sa tahimik na klinika. Para kay Liam, ito ang hudyat. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagpaplano. Oras na para lumaban. Lockdown, sigaw niya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaon ng may otoridad na ipinanganak mula sa pamumuno at pinalakas ng galit ng isang ama. Secure all exits. Protect the children at all costs. Walang papasok, walang lalabas. Agad na kumilos ang kanyang Presidential Security Group, VSU. Ang kanilang propesyonal na pagsasanay ay pumalit. Itinulak nila ang mga mabibigat na kabinet at mesa upang harangan ang mga pinto at bintana. Sa loob ng ilang segundo, ang maliit na klinika ay naging isang kuta. Tumingin si Liam kay Althea. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding isang bakal na determinasyon na ngayon lang niya nakita. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito na parang yelo, ngunit mahigpit ang hawak nito pabalik. Sila ang pakay nila, Liam, bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto ng silid kung saan naglalaro ang kanilang mga anak, walang kamalay-malay sa panganib sa labas. Ako at ang mga bata. Hindi nila sila makukuha, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay isang pangako. Hindi habang nabubuhay ako. Sa labas, narinig nila ang tunog ng mga sasakyang humihinto. Mga sigawan. Ang mga tauhan ni Roses ay naririto na. Althea. Ang mundo ni Althea ay lumiit sa 4 na pader ng klinika. Ang ingay sa labas ay parang isang malayong dagundong. Ang tanging mahalaga ay ang 4 na maliliit na buhay sa kabilang silid. Lumapit siya sa pinto at marahang binuksan ito. "Nanay," tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. "Bakit po maingay?" Ngumiti si Althea, isang ngiti na parang isang basag na salamin. "May laro lang sa labas, anak. Dito lang kayo sa loob, okay? Maglaro kayo ng tahimik." Niyakap niya silang 4 ng mahigpit, bawat isa sa kanila, nilalanghap ang kanilang amoy, sinusubukang ikabisado ang pakiramdam ng kanilang maliliit na katawan. Ito ang lakas niya. Ito ang lahat. Pagbalik niya sa pangunahing silid, nakita niya si Liam na may hawak na 2 cellphone. Ang isa ay ang luma niyang telepono. Ang isa pa ay ang sarili niya. "Hindi tayo pwedeng maghintay ng backup mula sa Maynila. Masyadong matagal," sabi ni Liam sa kanya, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. "Kailangan nating tapusin ito. Ngayon." Tumingin si Liam sa kanyang hepe ng seguridad.
May paraan ba para mag-live broadcast mula dito? Nag-isip ang hepe ng seguridad. Mayroon tayong satellite phone na may data link, sir. Pwede nating i-route sa official social media pages ng palasyo. Gawin mo, utos ni Liam. Pagkatapos ay lumingon siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Thea, kailangan kong gamitin ito. Tinuro niya ang lumamong cellphone. Kailangan ng buong bansa na marinig ito. Ngunit kailangan ko ang pahintulot mo. Ito ang maglalantad sa iyo at sa mga bata sa lahat. Walang nang balikan. Tumingin si Althea sa mga mata ni Liam. Ang 7 taon ng takot ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malakas, pag-asa. Ang pagtatago ang naglagay sa kanila sa panganib. Marahil, ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Tumango siya. Gawin mo. Liam. Sa loob ng 5 minuto, handa na ang lahat. Kinuha ni Liam ang kanyang cellphone, na ngayon ay konektado na sa live feed. Huminga siya ng malalim. Ito na. Pinindot niya ang T-Go Live button. Sa libu-libong screen sa buong Pilipinas, isang hindi inaasahang live broadcast ang lumitaw sa opisyal na pahina ng presidente. Ang imahe ay medyo nanginginig, ang ilaw ay hindi perpekto. Ang presidente ay nasa loob ng isang simpleng klinika, sa likod niya ay mga barikadang kasangkapan. Mga kababayan, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong bansa. Nagsasalita ako sa inyo ngayon hindi mula sa Malacanang, kundi mula sa isang maliit na klinika sa San Felipe, Batangas. Ako, at ang aking pamilya, ay kasalukuyang kinukubkob ng mga armadong tauhan na ipinadala ni Senator Mateo Roces. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong bansa. Marami sa inyo ang nagulat sa balita kaninang umaga tungkol sa aking sikretong pamilya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkikita kay Vicky Althea Reyes, 7 taon na ang nakalipas. At ang pinakamahalaga, ang natuklasan ni Althea sa gabing iyon. Itinaas niya ang lumang cellphone ni Althea sa kamera. Ang babaeng ito, ang ina ng aking mga anak, ay umalis hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa katapangan. Dahil narinig niya ito. Pinindot niya ang play. Ang mahinang audio recording ay umalinggaw sa live broadcast, malinaw at nakakakilabot. Ang plano na patayin ang isang kalaban sa politika. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Ang atake sa puso na dinanas ko noong 1 linggo, patuloy ni Liam, ay hindi natural. Ito ay isang pagtatangka sa aking buhay, gamit ang isang laso na ginawa upang magmukhang natural. Isang pagtatangka na nabigo dahil sa talino at tapang ni Vicky Reyes. At ngayon, dahil alam ni Senator Roces na alam na namin ang katotohanan, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan dito upang patahimikin kami magpakailanman. Sa labas, biglang huminto ang mga sigawan. Ang mga tauhan ni Roces, na malamang ay nanonood din sa kanilang mga telepono, ay natigilan. Ang kanilang misyon ay hindi na isang lihim na operasyon, ito ay isang pampublikong pagkubkob na nasasaksihan ng milyon-milyon. Tinapos ni Liam ang kanyang talumpati. Hindi ako humihingi ng inyong suportang pampulitika. Hinihiling ko lamang ang inyong pag-unawa. At nananawagan ako sa IFI at TIFI na ipatupad ang batas at arestuhin ang taong nasa likod nito. Ibinaba niya ang telepono. Ang klinika ay nabalot ng katahimikan. Pagkatapos, narinig nila ito. Ang tunog ng mga sirena sa malayo, papalapit ng mabilis. Ang tunay na otoridad ay darating na. Ang laro ni Roces ay tapos na. Althea. Napanood ni Althea ang lahat. Nakita niya ang lakas sa mga mata ni Liam, narinig niya ang katotohanan sa kanyang boses. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang malaya siya. Nang dumating ang mga pulis at sundalo, sumuko ng mapayapa ang mga tauhan ni Roces. Ang pagkubkob ay tapos na. Kinagabihan, sa lahat ng news channel, ipinakita ang pag-aresto kay Senator Mateo Roces at sa kanyang anak na si Isabel sa kanilang mansyon sa Maynila. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang patotoo ng buong bansa ay kanilang saksi. Lumipas ang mga buwan. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang bagong kabanata para sa bansa. At para sa kanila. Isang hapon, bumalik sila sa San Felipe. Hindi para magtago, kundi para magsimula muli.
Nakatayo si Althea sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa hindi kalayuan, naglalaro si Liam sa buhanginan kasama sina Lia, Leo, Luke at Lana. Ang kanilang mga tawa ay malaya at masaya, sumasabay sa tunog ng mga alon. Sa kabila ng pagiging presidente, natagpuan ni Liam ang oras, ginawa niya ang oras, para sa kanila. Lumapit si Liam sa kanya, ang kanyang mga paa ay hubad sa buhangin, ang kanyang mga manggas ay nakarolyo. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. Iniisip ko kung ano ang sasabihin ng mga tao, mahinang sabi ni Althea. Isang presidente na may 4 na anak sa labas ng kasal. Hayaan mo silang magsalita, sagot ni Liam, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin natin. Ang mahalaga ay tayo. Tumingin siya sa kanyang mga mata, ang parehong mga mata na minahal niya sa isang gabi, kinatakutan sa loob ng 7 taon, at ngayon ay natagpuan ang kanyang tahanan. Handa ka na ba para sa bagong simula natin, mahal ko? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng init at pangako. Ngumiti si Althea, isang tunay at maningning na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Liam, pinapanood ang kanilang mga anak na nagtatakbuhan sa papalubog na araw. Ngayon pa lang tayo nagsisimula.